Bakit hindi na tayo kinakausap ni Lord katulad sa Bible? Personal address, Genesis chapter 12 verse 1. Noong panahon ni Abraham, simple lang kinakausap ni Lord ng direkta. Walang tanong-tanong, walang duda. Umalis ka sa iyong bayan, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa. Parang masarap siguro no, malinaw, personal, at ramdam mo agad si Lord. Pero ngayon, madalas nating tanungin bakit parang hindi na siya nangungusap sa akin. Parang tahimik, parang ang layo niya. Pero ang totoo, hindi siya tumigil, nagbago lang ng paraan. Noon, wala pang buong Biblia, kaya nangungusap siya sa mga tao sa kakaibang paraan. Pero ngayon, nandito na ang kanyang salita, buo, totoo at buhay. Sa bawat pahina nandyan si Lord. At higit pa ron, nasa atin na rin ang banal na espiritu. Patuloy siyang bumubulong sa ating puso, nagagabay sa ating konsensya, at ginagamit ng ibang tao para makausap tayo. Hindi nga lang laging malakas ang boses niya, kasi gusto niya tayong matutong makinig ng mas malalim. Kung pakiramdam natin hindi siya nangungusap, baka hindi siya ang tahimik, baka tayo ang hindi na marunong makinig. Excuse me. Sorry. Si Lord ay palaging nangungusap. Noong kinausap ni Lord si Abraham, si Genesis 12 verse 1, malinaw at personal. Parang napapaisip tayo, bakit hindi na siya nangungusap ng ganyan? Pero ang katotohanan ay hindi tumigil ang Diyos sa pakikipag-usap. Natapos niya na noon bago na isulat ang buong salita. Kinakausap niya ang tao sa iba't ibang paraan, pero ngayon ibinigay niya sa atin ang Biblia. Kumpleto, totoo at sapat. Sa Hebrew chapter 4 verse 12, kapag binubuksan natin ang Biblia, naririnig natin na ang tinig ng Diyos. Hindi man ito laging dramatic, pero ito ay laging totoo. Ang Biblia, ang paraan ni Lord para patuloy tayong kausapin. Kaya kung pakiramdam natin wala tayong naririnig mula sa Kanya, balikan natin ang Kanyang mga salita. Maniwala tayo sa kasapatan ng Biblia. Nandun ang lahat ng gusto niyang sabihin, at sa bawat pahina may kilala natin siyang muli, buo, buhay, at sobrang lapit.